Ipinunto ng iba't ibang bansa ang kahalagahan ng usapin sa buong South China Sea kasabay ng pagpapahayag ng suporta sa Pilipinas pagdating sa bahagi ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa huling araw ng The Manila Dialogue on the South China Sea, iginiit ng iba't ibang bansa ang kanilang suporta sa Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Sa gitna ito ng girian ng mga barko ng China at Pilipinas sa karagatan na humantong sa banggaan, paggamit ng water cannon, maging harassment sa himpapawid, bagay na ikinaalarma noon pa ng international community. The PRC's target is not only the Philippines, but also the lawful sovereign rights and jurisdiction over natural resources of Vietnam, Indonesia, and other ASEAN coastal states. Use of water cannons, ramming, and other aggressive actions demonstrate a disregard for lives and livelihoods. The Indo-Pacific is a key important region which will determine the future of the international order for the century to come. And that's why it is so important that we are engaged here. Kaugnay nito, nanawagan silang pigilan na magkaroon pa ng miscalculation kasabay ng pagpapahayag ng kanilang kahandaan na tumulong sa Pilipinas. That is Australian government's priority. Let's prevent conflict at all costs. Solutions require dialogue and collective action, not force. Naniniwala naman ang National Security Council na tama ang tinahak ng pamahalaan na hindi humingi ng tulong sa ibang bansa sa pagsasagawa ng resupply mission. Matapos ang insidente sa Ayungin Shoal noong Hunyo kung saan may sundalo pang naputulan ng daliri, nagkaroon ng provisional agreement ng Pilipinas sa China para pahupain ang tensyon. Bringing in the Navy of a foreign superpower into a Philippine mission, I think, will really escalate issues with the People's Republic of China. Samantala, ayon sa isang Chinese think tank, maaring umalma ang China sa pagsasabata sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sabi naman ng Pilipinong eksperto, hindi dapat tingnan ang mga batas bilang escalation. The temperature of the South China Sea is going down compared with the last year. So I think Beijing and the Philippines and the Manila can use the diplomatic channel to manage the disputes with each other. Hindi naman natin in-expand, no? Kung ano yung ating inaangkin, kinaklaro lang natin dahil ever since ang inaangkin natin ay palaging ayon sa batas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.